back sa ating channel na It's a Trap. So ngayon, meron tayo ditong return na order. Ayan, medyo malabo-labo aking camera. Anyway, so ito ay BFT, no? Tumagal ng more than 2 weeks, no? Sa biyahe kasi nga hindi tinanggap ng seller. Actually, ang ginawa niya, pagka-order niya, ito ng ilang araw, at napadala na namin, no? Doon lang siya nagsabi na, ay sir, nakabili na pala yung asawa ko. No, kaya hindi na daw niya tatanggapin. So, meron pa man. So, hindi naman natin siya talaga 100% na sinisisi. Although kasalanan talaga nila. Hinayaan na natin kasi hindi naman ganun kalaki yung in-order niya. Hindi tulad ng mga iba talaga na sinasadya talaga. So, nag-sorry naman siya, no? At ito na nga ngayon yung plant na dumating sa atin na kailangan nating i-acclimate. No, wala naman tumatagal na more than 2 weeks, no? Sa ating mga pinapadala kung tinatanggap ng maayos. So, siguro pinakamatagal na yung 1 linggo. Pero bihira na ngayon yun. Mostly mga 6 days pinakamatagal. Yan. So, gagawin ko dito. Lalagay ko muna siya dito sa lugar na to. Yan, kung saan nandyan yung mga nipentes. So, ilagay muna natin siya hanggat makapag-produce siya ng new goat, no? Yung, functional na traps, no? Kapag nakapag-produce na siya ng traps, saka natin siya ilalagay sa mas maaraw na lugar, no? So, dito, mga nipentes yung nakalagay dito, in-expect nyo na talagang medyo shaded lang talaga sa lugar na to. So, hindi lang mga nipentes ang nakalagay dito, nagtatry rin ako maglagay ng sand juice. Ayan, nipentes, Venus flytrap ngayon, at iba pa, no? So, nandito rin nakalagay yung mga cuttings natin. Yan, saka ibang mga live sphagnum moss. Kaya lang yung live sphagnum moss natin talagang very limited na talaga at paubos na, no? So yan, pagka may mga kararating lang kayo na plans na medyo na delay, no? Pero bihira na naman mangyari yun. Sabihin na lang natin inabot ng mga 5 araw. Huwag nyo agad ilagay sa sobrang init kung hindi pa kayo talaga sanay sa pag-aalaga, no? Pero yung mga matatagal na nag-aalaga, experience na, alam na nila yun, kaya nilang buhayin yun kahit ipulsan agad nila. Speaking na ipulsan, no? May mga paparating tayong plants ngayong araw na to. 3 klase ng Helianthera, 5 klase ng ibang cultivar ng mga Venus flytrap, at isang things, no? So, kaya medyo mabibisi talaga tayo ngayon. Ayan, so pag sa mga ginagawa natin ngayon, hintay ng mga plants, ay nag-ayos rin tayo ng growing area. So, nalagyan natin ng net dyan kasi nga, ayan, may mga ibon na talagang sinisikap nilang makapasok para makakuha ng sphagnum moss. Ang daming sphagnum moss na dry sa baba, pero gusto nila yung basa. Anong dahilan mo? Hindi ko maisip eh. Na kung saan nila ginagamit yung basa na sphagnum moss. Pinapakain siguro nila sa baby nila. Kasi kung nesting materials, hindi naman kukuha ng basa yun. Siguro parang pinapainom siguro nila sa halaman. Sa halaman sa mga halaga nilang inakay. So, dito nakalagay yung mga nasa labas na mga gamit natin. Ilagay muna natin dito. Kasi ang ginagawa ko ngayon, nilagyan ko ng net sa ilalim. Kasi kahit na may net na sa ibabaw, kakapasok pa rin sila eh. Kaya kailangan talaga pati ilalim lagyan ng net. So, yun talagang wala talagang mapapasukan. Isa rin to sa mga gusto ko talagang gawin kasi bala ko mag-alaga ng bee, bubuyog na magpo-produce ng honey. Yan. Kaya mas maganda may cover para hindi rin makapasok yung mga honey dito at makain yung mga alaga natin. Kung may makapasok man, hindi naman siguro marami.
Ayan. So ngayon ay tanghaling tapat at ganito ang itsura ng tanghaling tapat dito sa lugar o saan nilagyan na namin ng net, no? So mainit pa rin pero yung lakas ng hangin medyo nabawasan pa yan, yung ganyang kalakas nabawasan kasi kung kanina kong pinidyo to nakita nyo sana yung humuhuni na dalubo naman tumatama sa mga puno. Para ka nasa bundok at pag nahati yung malakas na hangin sa mga obstacle niyong dadaanan talaga na kahit na mainit na ganyan pa rin kahangin dito. Kaya kung kayo magpapatayo ng growing area sa tingin ko lagyan nyo ng araw plastic liban na lang kung nasa taas yung mga nakakalipa rin sobrang lakas ng hangin dito kasi sobrang lakas talaga ng hangin kaya hindi ko inisip na lagyan ng UV plastic to tulad dun sa kabila tama na yung doon yung dito hindi na kasi pag nilagyan ko hindi naman to sobrang tibay yung pagkakagawa although baka lahat to maninipis lang yung mga bakal na nilagay dyan so baka maging saranggola to pag nilagyan ko ng UV plastic. So ayan, so okay naman sila. Siguro itong net na to isang araw na, 24 hours. Tapos ngayon ko palang lalagyan sa ilalim dahil hindi namin natapos kahapon. Natulungan ako ni Missy sa pang ginagawa ko dito. Kaya mapapansin nyo, hindi kami masyadong active ngayon sa Facebook page. Marami na ako nagawang video, hindi ko pa lang na-upload pagdating naman sa YouTube. At yung mga order nyo, bukas ko na gagawin ha, kasi pasensyaan nyo na. So order naman yun today, kagabi. So gagawin natin, bukas na natin i-drop. Kasi medyo mabibisi tayo. Iba na lang siguro kung mamaya may mabakante si Mrs. Ipapasok ko na lang. Tapos siya na bahalang mag-package. Ang order ngayon ay Tercera Adelaide lang naman. Tsaka isang atin Varo ba yun? Puro Y. Nepentes. So, ayun. Madadagdagan na yung heliampora natin doon kasi may parating na tatlo. Nutans, Folliculatas, and Ciliata. Tama yung aking kakatanda. So, yun lang muna. At, yun lang, pagka nagkaroon kayo ng mga na-delay sa inyo, nakarating sa inyo na late, kung hindi kayo kampante pa, no, wag nyo munang ilabas sa arawan. Alam nyo ang ginagawa ko dyan, pag tulad nung dumating na delay or na-return sa akin, dumating sa akin, mga 2 linggo mahigit na, ang ginagawa ko dyan, nilalagay ko muna sa CR. Bakit sa CR? No, binubuksan ko yung plant, kasi nilagay ko dun sa CR. Kasi yung CR, diba, laging may naliligo dyan, basa, madalas, basa. So, may humid, diba? Yung humid nandoon. Tapos, may ilaw naman yan dahil, syempre, pag may nagamit, ino-open naman. At yung aking anak kasi paggabi, natatakot sa, sobrang dilim, yung walang ilaw. Gusto niya bukas lagi yung ilaw sa CR. So, ang ginagawa ko ganon. So, pwede nyo rin itry yun. Lagyan nyo muna ng artificial light or tabing bintana kung saan yung medyo humid na lugar. Tapos patagalin nyo ng mga sabihin natin 2-3 araw. Pagka medyo kita nyo nag-acclimate na, ilabas nyo na tulad dun sa pinaglagyan natin ngayon, no? So pagka nag-release na yan o nag-open na yung isang traps niyan, kasi ngayon wala pang functional traps, puro mga leggy na leaf pa lang na walang mga traps. So ang ginawa ko, dyan muna siya. Medyo kampante na ako doon kasi tumagal na rin siya sa ng ilang 1-2 araw. So tsaka ko siya nilabas ngayon. So pag nagkaroon ng functional traps yan, ilalagay ko naman siya doon sa area na yun, dito. No, dyan. So hindi ganun kahangin pero maaraw at mainit na. Pagka nag-produce na siya ng at least 2-3 mga traps, ilabas ko na siya dito. Sama ko na uli siya. Bristletooth exdentate yun.
Yan dito. Yan. Ito yung mga kasama niya sa buhay. Parehas yung kultivar. Ang dami niya na, kung hindi nyo lang napapansin. Napakarami niya. Maliliit nga lang kasi dalas may mabili kasi ito. At sobrang mabilis yung dumami. No, hindi siya mabilis lumaki pero sobrang bilis siyang dumami. Magtanim ka ng isang ganito na wala pa. Kapag mga seedlings, bilang ka lang na isang buwan. No, pagka-trignan, mandami ng anak niya sa gilid. So, ganun kabilis dumami si Grizzled extentate. Yung paglaki niya, malaki rin naman yan, pero kailangan mong huwag galawin. Ako kasi ginagalaw. Kaya hindi ko papalaki ngayon. So, yan. Magtatrabaho muna ako dito para dire-diretso na. So, sana dire-diretso rin yung paglaki ng mga halaman natin. Ilang muna. God bless and bye-bye.